sinasabi ka, mother. Sabi ko po, sabi ni mama, kumain kayo ng madami at maraming handa. Sabi ko, oo nga, pawis na pawis po ako sa pagluluto. Sabi niya, ano sabi mo? Kasi siya na ang nagluluto ngayon, hindi na. Retired na si Coleta. Retired na daw. Ano, nagluluto pa po, pero hindi na talaga yung lahat ng lahat ng ulam ay siya. Hindi na tulad dati na kami kumakain lang. Siya talaga lahat ang nasa kusina. Pero ngayon, medyo, one half of, decision lang sa kusina, sa akin na. Pero pag mga fish, ikaw ang pinapaluto ko, di ba? Yung mga gusto. Kasi po, pagka yung paksiw ko, maasim. Siya, yung paksiw niya, nilaga. Ayaw niya ng maasim. Pinaksiw pa kung hindi naman lalagyan ng suka, di ba po? Pero it's okay. Pero nakakain ako nun, ng paksiw ni mother. Basta pag mga ganun po, kanya yon kasi gusto ko yung nakakakain pa rin siya ng luto niya. Pero andun ako, magkatabi kami dahil alam nyo naman po, medyo limot-limot na the factors. 83 na kasi. 83. Pero manusok mang 83. Ay, oo. Ano nga lang ang gamot mo? Ano lang ang gamot mo? Na tamad-tamad ka pang gawin? Ano? Hindi ko, di ba? Tubig. Tubig lang po ang kailangan niya. Katamad-tamad pang uminom ng tubig. Sabi ko nga, it's a blessing na wala siyang iniinom na sa BP, ay sa blood pressure, walang diabetes. 5.7 ang last niyang, ano lang po namin 2 days ago. A1C niya is 5.7. Tapos dati po nag 6 something yun, 6.2, pero di ko na inano na mag-metformin ganyan kasi sa age naman po, di ba? Okay lang yun. Pero hindi monitored yun, hindi naman tumataas, pero mababa lang. Natataon lang na wala yung picture dyan ni Papa. Hindi ko na makakala. Siguro, tinago muna. Andito pa po yung urn ni Papa, oh. Asan ba yung picture nga ni Father dear? Ba't nawala? Naman. Tingnan ko dito, hindi na mawala. Baka tinago mo. Tabo mo mahiling. Hindi. Baka yung mga bata ay nandito. Joke lang po. Joke lang yan si Mother. The same lang kami niyan. Pero di na tayo nag-aaway na. Hindi naman. Di naman talaga nakikipag-away. Naggalit lang talaga ako pag nasa siya po. Nasa kanal. Siyempre, kung mahulog siya doon. Yan lang sabi ko nga, pag hindi kita nakikita doon, matagal na akong hindi nag-walk out kay Mother. Pero pag nakikita ko po siya doon, tapos may mahawak siyang yung mahawang pangsungkit ng mga basura. Alam niyo po yung parang may mga pumapasok sa akin kakaibang nagsusuper saiyan ako. Nagkagalit talaga ako kasi iniisip ko pag nahulog siya doon ako. Wala na. Baka ma-bedridden. Pag naputulan ng gulugod, wala na. Ang dami po na baka matatanda na ang problem gano'n. Pagka yung na-injured, na-fracture. Buti nga si Mother, tatlong na po siya, bagsak ha. Maganda lang talaga ang buto niya. Sabi nga ng mga doktor, Nay, makatatlo ka na, pero tingnan mo. Pero wag naman paapat. Di ba? Oo nga. Relax na. Okay pa naman po siya sa umaga. The same, nagwawalis, naglilinis ng, dito, hinahayaan ko siya magwalis dito, tapos ako ang magmamap. Basta ganun lang, basta ayoko na yung, yung naandun siya sa kalsada. Okay lang na ipalinis niya sa iba. Wag lang siya yung nagkukulkul dun, kasi syempre, nakakatakot po talaga. Nakakatakot. Yun ang kinatatakutan ko. Same problem po kami. The same problem ever.
ang pinoproblema niya yung mga basura ng ibang tao. Mother! Mother, please! Kasi dito natutuong sa akin. Lipat na lang tayong bahay. Para walang, kanal. Yung walang kanal po, dapat wala kaming kanal na nakikita. Kasi, iba talaga ang niya eh. O si Timmy po mag-upload. Kasi sabi ni Mehmet, daw po namin siya, ipag-vlog. Po si Frank kasi, bali, kailangan niya po ng maraming boxes na po, na different sizes kasi nagre-resale nga po siya ng mga bagay-bagay. Yung mga lumang bagay namin dito, yung mga old clothes nila Osh na hindi naman po masyadong nagamit. Tinatry po nila ibenta sa Vinted yung ang dami po nilang mga pullover na hindi naman po pwede namin idalhin sa Pinas kasi wala namang winter sa atin na po. So, yun, tinatry ni Osh na ibenta. At least meron po siyang pandagdag sa panggastos-gastos. Tapos kami naman, we're trying to find yung mga old na pangaplaka na po, mga vinyls na mura. Tapos tinatry ni Frank na ibenta sa Vinted. Parang po yun, marketplace. Kaya lang, isasend mo yun. Yung mga nandito pong mga Pinoy, alam nila yun. So, ang ginagawa ni Frank, yun nga, bibili siya sa pupunta kami ng mga different kinds na flea market, with green yun po tawag dito. So, yun, tas bibenta niya magkakaroon din siya ng konting profit. At least meron po siyang kinakaabalahan, tas may kita rin siyang konti. Sige, para hindi siya mainip na po sa bahay. So, yun po yung ginagawa. Tapos ako naman, ginagawa ko yung mga bagay na mga binibili ko. Pag ayoko na, sige, sa'yo na lang yan, benta mo. Kasi ako wala po akong tiyaga magbenta ganyan, picture-picture. Kasi kailangan may dimensions, basta may ganun. Basta if you want to visit Vinted, no po, yung mga Pilipino nating nandito sa France, we can do that, no po. So, ayan. Si Frank, marami pong nabentang mga bagay-bagay na sa amin hindi na namin po kailangan. Ang dami rin po mabibili kasi na-touch all Europe. So, gaya nung mga nabenta niyang mga bagay-bagay kung hindi ko na kailangan na po. So, alam mo na, may mga vintage. Ayan. Nagpapansit po ako. Gusto ko pong, si Sam kasi, morning lang siya today. So, dito siya kakain. So, mahilig po si Sam sa kusido. Sinigang na isda. Tawag sa Bicol ay kusido. Tapos, magpapansit po ako. Yan, parang pansit bato style. Yan. Tapos, bumili po ako ng yung tawag nito, crevette, hipon na po. Pero ano yan, yung naka-frozen. Titingnan natin. Kasi may si Sam sa mga ganyan. Tingnan ko kung maganda rin bumili ng ganyan naka-frozen. Medyo mahal po siya. Kasi yung 300 grams siya magkano din. So, kaysa yung binibenta kasi sa Poisonnerie, yung talagang fish shop, malalaki siya. So, minsan si Sam nagki-crave siya ng ganyan. So, at least meron tayo. Dalawa yung package na isang nakakook na, tapos yung isa yung raw siya po na shrimp. Yan po yung lulutuin natin today. Bali, kailangan natin ng carrots. Malaki po ito, so yan, marami pala. Marami yung carrots natin. Tama na siguro yan. Lalagyan din natin ng hindi pa pala ako nakakagawa ng kimchi. Tamad si Nanay. Dami pa kasing mga gagawin. So, yan mo naman. Dati ko po kasi sinasamahan si Frank may mga lakad-lakad.
Hindi ko pala natin kanina yung ano namin sa Leroy Merlin po. Yan. Bango. Bango. Sibuyas. Bawang. Gusto ko sanang magtanim ng bawang. Kaya lang kailangan niya pala ng ano, ng soy na very rich. Tsaka ano yung parang buhaghag, no? So, try natin. So, lalagyan din po natin to ng may natira pa pong konting ano, ng mushroom. So, lalagyan din natin to ng mushroom. Gasan muna natin yan. Yan. Yung mushroom dito, may puti. Maraming kinds po din na mushroom dito sa France. May iba sobrang mahal. So, binibili ko yung affordable lang. Minsan talagang as in super mahal. Sabi ko nga, maganda rin, masarap din mag mushroom hunting. Kaya lang, marami pong mga mushroom na poisonous na po. So, hindi natin alam kung alin yung pwedeng kainin at hindi kainin. Hindi lang hirap. Dapat meron pong tayong mahanap na association na naghahanap, mga matatanda po. So, meron tayong magkaroon ng friend na medyo matanda na alam yun. Diba, Frank? Busy si Frank, nabenta niya. Remember, yung mga dati. Si Sam dati po, bumili kami ng, nahilig po siya sa mga jeans na vintage. Bumili kami sa San Fernando. Aba, ginamit lang ng ilang beses. Ayan, ito po yung babet. Ngayon, ayaw niya na. Tapos, binibenta ni Frank ngayon tuloy ating mga ingredients. So, i-aano na natin yan. Kukuk na. Mga cheese. Mga brother. Ano lang natin. Kasi yung celery po, yan po yung nagpapabango din po sa mga pagkain. So, I advise na pag mayroon pa kayong maliit na garden or terrace, pwede kayong pong magtanim yan. Kasi, ang dami rin pong magandang nakukuha sa celery. And at the same time, laki din po yung nabibigay niyang taste sa ating food. Sa ating linuluto na po. So, ito na yung ating back to here. Pag ganyan, halu-haluin mo lang yan. So, parang ipi-pre-cook natin siya na po. Yan. Cook na natin yung isasahog. So, kailangan natin ng olive oil. Unahin muna natin itong natin. Tapos lalagyan natin ng oyster sauce.
sauce. Nagpapabango po kasi yung oyster sauce. Na ano lang kasi mabilis lang po itong maluto yung fish na yan po. Wala po. So, tatanggalin natin yan. Lalagay natin siya ulit mamaya. Medyo mabusising konti. Pero, okay lang yan. Okay, yung carrots lalagay na natin kasi medyo matagal yan. Yung ano naman po, I mean, when you cook, kung ano po yung mga gusto ng bata, lalo na ayaw po ng mushroom ng bata, o kayo, huwag nyo na pong lagyan. Kasi syempre yung mushroom, syempre hindi lahat may gusto ng mushroom na po. So, I mean, that's, o kasi si Sam mahilig sa mushroom. Tama sus. Ewan ko lang, sus parang hindi masyad sa mushroom. Si Sam talaga mahilig sa mushroom. Parang kasi hindi niya masyadong favorite. Kasi hindi ko siya nakikitang bumibili. Mahilig siya sa mga cucumber, mga may mga bagay-bagay na hindi niya gusto niya rin. Yan. Lalagay po natin ulit ito. Natin ang konting water. Kasi hindi ko masyadong lutong-luto yung pansit para magkaroon siya ng taste ng ganit, ng ating vegetable na po. So, medyo hinaan pa naman ito. So, lagay ulit natin ng yan, little oyster sauce. At para po mababango po siya, I mean, pag hindi po, you can buy this one. Yung pure oil ng sesame oil. Yan. Ito pong brand na to, naku, napakabango. Medyo may kamahalan siya dito sa amin. Ewan ko lang sa ibang sa lugar nyo. But sa us here, a little pricey. Pero, iba po yung amoy niya. Talagang ang bango-bango. So, lalagyan din natin. So, kasi pagkakain ka sa mga Chinese restaurants, parang iba po yung pansit nila. May kakaiba. Yun po yun. Oyster sauce, then sesame oil. Marami pong nilalagay nila yung mga lagi niyo po nilang nilalagyan ng sesame oil at the end. Kaya iba po yung amoy ng mga mabango. Papabango po siya. So, kung titikman nyo, medyo kulang pa siya or something. Pag kita nyo yung pansit parang hindi pa masyado, yan yung ulit ng water na po. So, wag po tayong matakot. Yan. Ako po lagi kong lalagay ng konting chicken cubes. Chicken cubes, gano'n. So, lalagay natin. Nakalimutan kong lagay. So, dapat maano siya, madilute, no? Kasi, pag hindi, maalat yan.
So, wag naman madami. Konting pirot lang. Kasi sa amin, hindi siya powdered. Parang ano siya, naka-cube. So, lagay na natin yung itong konti. Pas mamaya natin lalagay yung iba. Kasi, si Sam naman ay darating magwawan. So, mamaya po natin to i-finish, no? Pag malapit na tayong kumain. So, ganun po akong, para fresh na fresh po yung luto. Prepare ko na muna yan. Pero yung mga vegetables, maya-maya ko na siya ilalagay. Pag malapit na po kaming kumain. Para fresh na fresh yung ating vegetable. Yan. Sana may natutunan po kayo. Quick and very easy. Ako po si Mingming ng food. Ayan. Kaya lang, ang nangyari, ilang araw na po si Mingming hindi pumupunta. 2 days na. So, I'm not, parang sabi ko nga ano nangyari, hindi na pumupunta. Siguro yung may-ari hindi na pinapalabas. So, naabang-abangan ko na pumunta. But anyway, ganyan talaga. Ito na po yung front natin. So, yan. Dating ng ano. Nagpa-flower na ulit yung mga bagay-bagay. Flower na sila ulit. Ayan. Kasi hindi na ganun kainit. Dalawang manok, syempre, nandito nangungulit. Yan. Medyo inaayos ko. Gusto ko sana bumili ng malalaking pots. Kaya lang, is, pricey din po. So, hinihintay ko mag-sale. So, yun. Yung mga, meron po akong allowance monthly. Yun, napupunta po sa halaman. Sa flea market, syempre. Tapos, pag may nabibenta rin, binibigyan din akong konti ni Frank. Yan, so, ito po yung front. Hintay ko si Frank. Ang dalawang manok. Nagkakaroon ng bagong balahibo. Nitingnan ko po yung, ayun yung lemon nandito. May tubig dito para sa ating cat. Wala na. So, lalagyan natin ito ng water. Ayan. Balik po tayo ulit dito. Sabi ni Frank, only daw kami kumain dahil si Sam ay namaya pang alas 3. Alauna pala. 13 City. Ano po kasi military time. 1300s. So, ano po. Yan. So, yan na po siya. So, lalagay na natin yung at yung celery. Para yung bango niya ay at yung ano po yung meat na yun. Okay. Thank you. Po ako ulit. Natin yung mga sayotes na katagos. Nakatagos. Ayan. Ang dami bang naku, ang dami bang natin yung kaunan. Tingnan niyo po. Mga nakatagong sayote. Ayan. Kung nang sabi ko lang. Nasa Pinas tayo. Daming pwedeng kumain yan. Ay, doon pa. Diyos ko maya. Init po kanina. Akala mo summer. Ayun si Franco. Mag-iisip-isip. Ano? What's the silly? Hindi na nag-aaral si Frank ng Tagalog, ha? I begin tomorrow. Why? Huh? Because I thought to make money. Money. With many difficulty. Ito hindi masyadong maanghang. Parang iba siya. Ito, maanghang. Ha? Palo ang puyat mo, ha? Palo puyat mo, hindi ka na nag-aral ng Tagalog. 4 na itlogis. 4 na itlogis. Paborito ng dalawang bata yung ano po, yung sinigang, kusido tawag sa Bicol. Pero yung kusido po, kalamansi yung inalagay.
naman, baka di na tayo mamatay. Magandang umaga po. Medyo malamig na po ang umaga. So, hindi ako pa lumalabas. Pero 10 o'clock na po, malamig pa rin sa labas. So, ibig sabihin talagang autumn na po tayo. At hindi na ganun yung hindi na natin masyadong ma-enjoy yung ano po, yung garden na po. Maaga po ako nagluto kasi si Sam, panghapon po siya. May ano kasi, may mga days na pang umaga lang siya. Sa 1 week, meron po siyang kahapon, pang umaga lang siya. Tapos dito siya nagla-lunch. Then today naman, magla-lunch din siya. Kasi alas 11:30 po kami kakain. Then after 1 o'clock po kasi yung ano niya, yung school niya. So, kailangan niyang kumain ng medyo maaga na po. Although hindi naman ganun kamahalan yung canteen, kaya lang siyempre, mas prefer niya pa rin pong kumain dito sa bahay. So, pag ganyan, nagpiprepare po ako ng medyo maga para sabay-sabay po kami kumain. And, yung may pala akong nabalitan kasi nung kailan ba yun? May Sunday yata. O Sunday, tumawag po sa akin si ka-farmer. Naikwento niya lang sa akin na siningin pala, parang naano po siguro, may pumalo. Kasi po, ang problema kasi ng cats is that, ano po sila, diba, hunter. Yung likod po ni Mama, maraming tao doon talaga sa mga kapitbahay si Mama. Marami pong, ano doon, may mga sisiw, may mga ducklings na po. So, siguro lagi niya pong hinahunt yun. Inuuwi niya yun minsan sa bahay, nung bakasyon po kami. So, siguro na-visit na rin po yung pinag-aanuhan niya na po, yung pinagnanakawan niya ng mga ducklings na po. Kahit naman sino, siyempre, siguro napalakas yung palo sa kanya, baka sa ulo or something, siguro yun po yung dahilan kung ba't namatay po si Miming na po. So, yun ang problema sa cats. Kaya pagka si Ma'am nga, dito sa France, pag inalagaan niyo po yung cat nung kapatid ni Frank, lagi po siya nag-aalala kasi syempre nagko-cross ng roads, ng ganon. So, ayan, tingnan niyo po yung si Dracaris po. Yan, kahapon hindi pumunta. Bira, pag may gusto niya lang pumunta, pupunta siya. Pag minsan, all day, nandito siya sa bahay. Diyan po sa garden namin. So, yun po ang problema ng cats na po. So, ayan po yung bago natin. Pero hindi pa po yun talagang sure na ganun nangyari. Pero siguro may nakita po sila. Hindi ko pa po kasi nakakausap talaga ng sila Kinky kasi busy din po sila. Meron pong appointment si Kuya yata. Mga laboratory na po. So, syempre, pag ganyan, syempre, ano rin po yun, parang aligaga din po yun, syempre, kung ano yung magiging findings, gano'n. So, just praying na everything is okay. Pili pala natin, hindi ko masyadong, nung nag-flea market kami ni Frank, hindi po to, nung last Sunday, no po. Yan po yung nabili ko na €4. So, dito po sa France, ang mahal po nito, pagka nakita mo sa mga listings sa mga pagbinibenta nila online. Almost 130, 140, pero hindi naman siguro nabibenta kasi ano po siya yung ang bigat. Hindi ko kayang buhatin ng kamay na po. So, pag nakita ko binili ko. Tapos, meron na naman nag-post na €5 lang sana binibenta. Kaya lang nabenta na. Black sana yon. Sabi ko nga kay Frank, sayang. Pupuntan sana namin. Kaya lang, wala, nabenta na po. Anyway, yun po yung pagka nandito po kayo sa France, tapos gusto nyo pong mag-resale. Si Frank kasi ganun yung ginagawa niya ngayon. I-resale niya po yung mga bagay-bagay namin na hindi na namin magagamit. Tapos, para at least, di ba po, may kita siya. Then after,
parang fun talaga yung yung maghanap ng mga vintage na something na maibebenta mo ng double or triple, di ba? Me, I like. Kasi ito last 3 years ago, may nagbenta po nito sa marketplace. Mga old brushes na po, na French old brushes. Tapos nakita ko sa listings ng mga iba, binibenta po siyang mahal din. So, pero ito hindi ko pa bibenta kasi syempre, ano ko yan, treasure ko kasi yan. Sabi ko pagka magpipaint ako. Pero pagka magpipaint ako, hindi ko naman ginagamit. Gusto ko lang siyang tingnan na ganyan. Praning talaga si Manay Timmy. Tapos nung Sunday, may nabili pa akong ganyan. Isa, 1 euro. So, binili ko po na may nadagdagan po sila. Nandun po. Ito, Sunday. Yan mo po. Ayan. Old siya. Kitang halata mong old na. Kasi ngayon yung mga binibenta, hindi na siya ganyan. Iba na po yung fabrication ng nung may butas. Ngayon wala nang butas. Hindi na sila yung mga detailed. Kaysa yung noon talaga, mga detailed pa po yung. Tapos ito nga yung nabili ko rin na staysan. Talaga kay Lolo. Ito yung pagkain ng cat na nihintay natin na pumunta. Yan. Po ng talong. Ito po yung talong doon sa pinitas ko nung tagal na. Pag maganda talaga, pagka wala kang pesticide, nagtatagal yung gulay, di siya nasisira agad. Kasi yung pag binili mo, mabilis masira na po. So, yan, ilang araw ko na yan pinitas. Hindi ko pa naluluto. Kasi nga, saan andyan sila Manay. Busy-busy din. Yan. So, medyo, kakainin niya po yung, ayan, yung mantika sa gilid. Mahilig po kasi kami dalawa. Si Sam, di masyado makitalong. Si Osh, mahilig. Siya, paborito niya po. Kaya lang si Sam, di masyadong kumakain. Mga ganyan talaga, mga limongkugan, Minsan, ganyan talaga, mga bata. Wala ka magagawa, pilitin mo, baka magsuro ka. Chia seeds po ako. So, binababad po yan sa mainit na water. Kasi iniinom ko po yan. Kasi nasama ko na rin si Frank. Alam mo, hati-hati naman kami dalawa. Nakita niya, sabi niya, ano yan? Gusto niya rin daw. Ano lang po ako nagisa ulit. Para mayroon po tayong kunting gulay ng sayote. Ayan. Sa dami nating sayote, lalagyan ko lang yan ng konting water. Pwede na yan. Dito sa kitchen, gagawa po ako ng dough. Dito po sa France, may nalibiling fresh na yeast na po. So, kwadrado yan. So, mura lang po siya. Wala pa siyang 1 euro. So, pag gagawa po ako ng pizza, crusts, gano'n. Ito po yung binibili namin. Binibili ko. So, usually, nakalagay po yan malapit sa mga binibihan ng fresh na cake. So, mayroon lang silang maliit na basket na parang, doon nila yan nilalagay katabi ng mga cake. Na siya, normally, naka-refrigerator po siya. Kasi, fresh po siya. So, yun. So, lalagyan po natin ng water. Nilagay natin dyan. Tapos, lalagyan natin ng konting asin. Yan. Para mabuhay-buhay. Ako, lalagyan ko ng konting sugar. Kasi, parang food nila po yun. So, pero lagi po rin ako merong, kasi mabilis po itong tawag nito. Mabilis po yung date limit niya, ma-expired. So, kailangan lagi ka talagang may dry din. So mag-empanada lang po tayo. Tagal na po akong hindi nakapaggawa ng empanada. So, kukuha tayo ng another flour. Dahil yata itong flour na to ay yung fluid. Sa France, yung
blade po ang ginagamit namin. T45, may parang T, tas 45 siya, no? So, hindi naman masyadong madami gagawin natin. Kasi ang goal natin yan ay mag-ano siya lang, umalsa siya. Pwede po din natin lagyan ng konting, ang tawag nito, olive oil. Kung gusto niya. Tatanggal niyo po yung mga kaalahasan. Di wedding ring. Kasi, dapat walang linis yung cook. Nililinis po ni Frank yung, yung swimming pool. Kulang sa water. Tapos papaalsahin natin yan ng kahit 1 oras na po. Lagay natin sa labas. Malagyan, tatakpan lang natin yan ng ng torsyong na po, yung tablecloth. Parang tawag po dito sa planch ay diba? Ito nabili ko lang din yan sa po. Malaki po siya. Malaki, tingnan niya po. Bili ko lang din yan sa flea market. Kasi ginagamit ko nga po siya pagka gumagawa ko ng dough. Kasi may space ka naman parang 30, almost 28 to 30 diameter po yung ito. Yan. Lagay natin sa labas. Today, sobrang init. Yung 2 manok ko. Ito na po yung, yan. Pag kasi medyo mainit yung pagka nagpapaalsa ka ng po. So, maganda medyo may heat siyang konti. Pero hindi na po kami nagsiswimming. Pero kailangan niya pong linisan pa rin na wag masyadong maraming lumot na po. Kasi tatakpan po yan mga November na. Yung pantakip niyan doon sa nasa gilid. For winter na po. Kasi syempre delikado po pagka tatakpan. Kaya mga gusto niya sanang papalitan na yung pangtakip. Maging electric na, no? Kasi mano-mano pa rin po. Kaya lang mahal din. Siguro mga 10K. 10,000 euro na po yung pagpagawa. Mahal po kasi dito talaga. So, sayang din ng 10K. Hindi naman kami masyadong swimming pool na po. Hindi kami masyadong more on dagat po talaga kami pag summer. Yan, pag maganda yung panahon, everyday nasa dagat. Kahit medyo malayo. Almost 40 minutes drive. Pag maganda yung panahon nung nandito sila kami lagi nagdadagat na po. Pero pagka windy, alam mong maalo, hindi kami pumupunta kasi waste of time.
pupunta ka doon tapos hindi ka naman makakapaglangoy dahil sobrang alon. So tinitingnan po namin yan by satellite kasi yung dito po lahat ng mga merong live satellite po sila. So pwede mong tignan kung mahangin. Tapos pwede mong tignan kung may waves yung dagat po. So every time na pupunta kami titingnan yan ni Frank. If ever yung ang tawag dito is may lahul. Yung parang wavy siya or something, ganun po.